Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating beloved corporate chair, Brother Paul. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, taas natin ating makamay. Opo, dakilat Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pagkagalit, sagana sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, End Time Prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na yung balagawa ay natapos na tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan, sa iyong Santong Espiritu nagbigilak sa mga puso, at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo bang lingkod sa amin po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabaga mo kami patawarin. Lubos at labis po kami nagsisi sa aking mga labi, mahal po ikaw po maglagay na makataga na dapat bigkasin, ikaw po aking nasahan, buksang pangunawa, kaisipan ng bawat na paginig at patulma kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Unbelief and doubt, Satan cast out, be bound unto hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggala sa ating pong beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, End Time Prophet of our loving God, at palagi po nating inaalala kailan, hindi natin malilimutan ang mga turo't aral na iniwan ng ating beloved Arbastan Pastor, our beloved Mama Dear. Ako po'y nagpaabot ng pagbati lang sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord, at magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, at sa lahat ng ating viewers sa ating live webcast. Ating tatalakayin sa araw na ito, pamagitan nating the brevity of life. The brevity of life. Sa Tagalog ng salitang brevity, maikli, mga minamahal. Ang ibig sabihin, ang maikling buhay. Pwede rin natin sabihin, ang ikli ng buhay. The brevity of life. Ang maikling buhay o ang ikli ng buhay. Basahin po natin ating teksto, kindly po sa ating mga beloved Bible readers. First book of the Chronicles, chapter 29, verse 15. For we are strangers before thee, and sojourners as were all our fathers. Our days on the earth are as a shadow, and there is none abiding. Of Hebrews chapter 9, verse 27. And as it is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. The Gospel, St. John chapter 5, verse 29. And shall come forth they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. God bless you po. Kindly, Tagalog. Dito po sa unang kronika, kabanatang 29, talatang 15. Sapagat kami ay mga taga-ibang lupa sa harap mo at mga nakipamayan, gaya ng lahat naming mga magulang. Ang aming mga kaarawan sa lupa ay gaya ng anino at hindi nagtatagal. Hebreo 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Ito po sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanatang 5, talatang 29. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti, at sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. Ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay po muna tayong pumalakpak, mga minamahal na may pasasalamat sa ating Diyos na mabait sa langit, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Praise the Lord. The brevity of life o ang maikling buhay o ang ikli ng buhay. Yan ang meron sa sanlibutan, mga minamahal. Dahil ayaw at sa gusto natin, mga minamahal, ang sinasabing maikling buhay o ang sinasabing pagbawi ng Diyos sa kanyang pinahiram na buhay ay dumarating
at walang makapipigil. Mga minamahal, sinasabing except God comes prior to that time. Kagaya nating dumating ang Diyos sa ating buhay, mga minamahal, bago pa dumating ang sinasabing kamatayan. Kaya nga, ang buhay natin ay nadagdagan, mga minamahal. Na kung tutuusin sa banal na kasulatan, mga minamahal, si King Ezekias, nang siya'y mamamatay, tumawag siya sa ating mahal na Panginoon. Dininig ng Diyos ang kanyang panalangin na dagdagan ng 15 taon ang kanyang buhay. Then after 15 years, binawi ng Diyos ang kanyang pinahiram na buhay. Hanggang doon lang, mga minamahal. Sinasabing ang ng buhay. Pero tayo, kagaya ko sa aking sarili, mga minamahal, so tayo ngayon, sa September 27, mga minamahal, 35 years sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesucristo, sa kahabang mahal na Panginoon. Sa aking buhay, ang naidagdag na ng mahal na Panginoon ay 35 years, mga minamahal, by faith, abutan tayo ng rapture ng ating pinakamamahal na Jesucristo. So, nadaig natin yung mga Bible character. Sa kapanahonan natin, dinadagdagan ng Diyos ang ating buhay. Gayunpaman, mga minamahal, yung ikli ng buhay, yan ay katotohanan, mga minamahal. Sinasabing that is a fact of life. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sa 1 Chronicle, chapter 29, verse 15, ang sabi tayo daw ay tagi-ibang lupa at nakikipamayam na gaya ng lahat ng ating mga magulang. Sapagkat hindi ito ang ating tunay na tahanan, mga minamahal. Sinasabing tayo ay stranger lamang, mga minamahal. Dayuhan lamang sa lugar na ito, na kung saan tayo dito isinilang, pinili tayo ng mahal na Panginoon mula sa makasalanang sanlibutan, kinalimutan yung ating kasalanan dahil meron tayong isang tunay na tahanan, hindi tayo stranger. Yan talaga ang tunay nating tahanan, ang ipinangakong langit ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ay ang sabi rito, ang aming makarawan sa lupa ay gaya ng anino at hindi nagtatagal. Yun ang kaarawan natin sa lupa kasi stranger lang tayo rito. Hindi ito ang ating sinasabing panghabang buhay na kalagayan, mga minamahal. Kaya nga, napakahalaga na maunawaan natin, mga minamahal, ang kahalagahan ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil kung hindi mo maunawaan at hindi mo bigyan ng kahalagahan, mga minamahal, stranger ka sa lupa. Ayaw mo at sa gusto, mawawala ka sa lupa. Bakit? Dahil mayroong sinasabing lugar ng tinatawag na kung hindi ka makarating sa lupang pinangako ng Diyos, sinasabing langit. Dahil mayroong sinasabing judgment, mga minamahal. Ayon sa gusto natin, ang lahat ng tao ay dadaan sa tinatawag na paghukom. Kaya sa Hebreo chapter 9, verse 27, sinasabing kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay paghukom. Tandaan natin yan, mga minamahal. Darating at darating ang minsang kamatayan. Pero ang kamatayan, hindi yung kalayaan sa problema mo. Hindi yung kalayaan mo na wala ka ng mararamdaman, mga minamahal, dahil dalawang klase ang tinatawag na kamatayan. Kamatayan ng masama at kamatayan ng mabuti na sinasabing ang kamatayan ng mabuti, ito ay mahalaga sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero ang lahat ng tao ay daraan pa rin sa tinatawag na paghukom o judgment. At ano ang magaganap pagdating ng araw na yan? Sabi ng ating nabasa sa Juan, Kabanatang 5, talatang 29, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti at sa pagkabuhay na magmuli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Ito ngayon ang tinatawag na katotohanan na magaganap, mga minamahal, ang lahat na dumaan sa libingan. Sabi ng ating nabasa, pag ito'y binasa natin ng buo, ang lahat ng namatay ay makakarinig ng tinig ng ating mahal na Jesucristo. At silang lahat, mga minamahal, ay haharap sa hukuman ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi, yung gumawa ng mabuti, yung naglingkod sa mahal na Panginoon, ginawa ang kalooban ng Diyos, pinaglingkod
Diyos ng walang talikuran ang sabi, siya'y mabubuhay na magmuli sa pagkabuhay. Pag sinabing buhay sa pagkabuhay, yan ay buhay sa piling ng pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At yung masama, mga minamahal, ay harap din naman sa paghatol, sinasabing sila'y mabubuhay na magmuli sa paghatol. Ibig sabihin, sila'y hahatulan ayon sa masama nilang ginawa at wala silang mamanahing ipinangakong langit ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Itong ating buhay, mga minamahal, sinasabing maikli lamang ay napakahalaga. Kung meron tayong papahalagahan, mga minamahal, isa ito. Buhay na naglilingkod tayo sa ating mahal na Panginoon. Gaano ba kadami ang gagawin nating na mabuting bagay sa harap ng ating mahal na Panginoon. At kapag ginawa natin ito, mga minamahal, tama bang ginawa natin ayon sa pamantayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo? Kaya ating mahal na kapatid kanina, depressed siya, ang kanyang solusyon ay mag-drug. Yung nagpatotoo nating kapatid kanina, mga minamahal. Yung isa naman, mga minamahal, gusto niyang magkaroon ng bahay, ang solusyon niya, tumaya ng loto. Pero napatunayan nila lang sila na dito na, mga minamahal, ang solusyon sa kanilang problema ay walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yung isa nating kapatid na depressed, talagang solusyon niya, ang nagbigay sa kanya ng kakan ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Yung ating kapatid na taya ng to, hindi naman manalo-lalo, mga minamahal, nang nandito na, nanalangin. Yung kanyang biyenan ang ginamit ng mahal na Panginoon upang bigyan siya ng kanyang sariling tahanan. Ayun ang mahalaga, mga minamahal. Sa maikling buhay natin ito, magamit natin na tayo ay naglilingkod at tumatawag at nagtitiwala na may pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya merong sinasabing, let us press on to the Lord. Let us press on to the Lord. Ang ibig sabihin niyan, magpatuloy tayo sa Panginoon. Dahil kung hindi natin ito magagawa, mga minamahal, hindi natin makakamtan ang mga pangako ng Diyos. Banal na kasulatan, basahin mo, napakaraming pangako ng ating mahal na Panginoon. Pati sa kaaway mo. Pag naglingkod ka sa Diyos, ang kaaway mo, kaaway ng Diyos. Ang umusig sa iyo, usigin ng Diyos. Ang magpala sa iyo, pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Dito pa lamang sa lupa yan, mga minamahal. Kaya ang sabi, let us press on to the Lord o magpatuloy tayo sa Panginoon. Kindly po. Book of 6, verse 3. Then shall we know if we follow on to know the Lord is going forth as prepared as the morning, and he shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. The second book of Thessalonians chapter 1, verses 8 and 9. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Isaiah Kapitulo 6, versikulo 3. At ang ating kilalanin tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon, ang kanyang paglabas ay tunay na parang umaga at siya'y paririto sa atin na parang ulan, na parang huling ulan na dumidilig ng lupa. Dito po sa ikalawang Tesalonica, Kapitulo 1, ang talatay 8 at 9. Na maghihiganti sa kanya na nagsisikilala sa Diyos at sa kanya na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at sa kalwalatian ng kanyang kapangyarihan. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Palagi tayong sabay-sabay na pumalakpak at lahat ay magsabi na malakas na praise the Lord. Let us press on to the Lord o magpatuloy tayo sa Panginoon. Sa ating nabasa, ating kilalanin. Tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon.
Dahil kung hindi tayo magpapatuloy, hindi natin makikilala ang mahal na Panginoon. Hanggang doon lang tayo, mga minamahal. Sa ating napakinggan, dapat ma-experience natin sa ating buhay, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos mismo tayo. Kasi kung napakinggan lang natin, hindi natin mapapakinabangan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, maraming nakapakinig ng ebanghelyo ng kaligtasan, datapwat, hindi nila pinakinabangan sapagkat walang pananampalataya ang nakinig. Ganon din, mga minamahal, napakinggan natin ang salita ng Diyos. Napakinggan natin ang mga buhay na patotoo, mga minamahal. Hanggang doon lang tayo. Hindi tayo nagpatuloy, mga minamahal. Ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, hindi yan kagaya ng pag-ayaw na natin, ayaw na natin. Kasi pag ayaw mo na, si Satanas gusto pa niya. Anong gusto ni Satanas? Daling ka sa dati mong kalagayan o ilagay ka sa pinakamahirap na kalagayan na yan ang iyong pagsisisihan. Kaya kasi sinasabi natin, kung hindi ka nakapag-aral, hindi mo pagsisihan, maglingkod ka sa Diyos. Kung hindi ka naging mayaman, hindi mo pagsisihan yan. Basta't naglilingkod ka sa Diyos. Kung kulang ka man ng anumang bagay, hindi mo pagsisihan yan, basta't ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Dahil ang kaalaman mo, hindi lang nakukuha sa pinag-aralan. Kung pinagpalang nakapag-aral ka, additional blessing na lang ng mahal na Panginoon yan. Pero ang karunungan, sabi ng banal na kasulatan, pag nagkaroon ka ng takot sa Panginoon, dahil ikaw ay nagpatuloy, kinilala mo ang Diyos, ang sabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng karunungan. Magkakaroon ka ng karunungan, mga minamahal. Ang pag iningatan mo daw ang salita ng Diyos sa iyong puso, kayamanan mo yan. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos, mga minamahal, yan ang tunay na kayamanan. Yung pangako ng Diyos, salita yan ng Diyos, ang sabi, hindi yan babalik na walang bunga sa pinagsuguan. Pag sinugo sa iyo ng Diyos ang kanyang salita, may bunga yan at ang bunga niyan ang katuparan ng lahat ng pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng ating nabasa, ating kilalanin, tayo magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay tunay na parang umaga, siya'y paparito sa atin na parang ulan. Kaya ulan, dumarating sa hindi nating inaasahang pagkakataon, mga minamahal. Dumarating sa atin na hindi natin inaasahang pagkakataon. Kung ito man ay makapinsala, kung ito man ay makabuti, mga minamahal. Anong ibig ko sabihin? Ganun sa mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, darating siyang parang ulan. Akala mo makakapinsala sa'yo. Bakit? Kung baguhan ka, uusigin ka ng labuas mo. At maaaring dumaan ka sa pagsubok. Pero ang tanong, sa sanlibutan, wala bang pag-uusing? Maraming pag-uusing sa sanlibutan, kaya nga mayroong bullying sa sanlibutan, mga minamahal. Pagsubok yan sa sanlibutan. Ang kasanatan, nasa sanlibutan din. Kaya kung maranasan mo yan, na naglingkod ka sa Diyos, tamang ulan yan na dumating sa iyo na hindi mo inaasahan ang pagkakaiba dahil Diyos ang dumating sa iyo. Ang hindi mo inaasahang pagpapalat, biyaya at pagliligtas ng Diyos, yan ang iyong mararanasan. Kung magpapatuloy kang kilalanin ang ating mahal na Panginoon. Kaya paulit-ulit nating sinasabi, ang kaligtasan, mga minamahal, hindi sandaling panahon lang yan. Hindi pagkatapos nakamtan mo na ang gusto mo, humihinto ka sa paglilingkod sa Diyos. Bakit natin paulit-ulit na sinasabi ito? Kasi kahit kasama pumuntang outreach, mga minamahal, yan ang problema ng iba. Kahit saan ka pumuntang outreach, mga minamahal, doon lang sa Marilao. Di ba, crusade natin dito, mga minamahal, nakita yung mataba rito, yung medyo chubby na na-shape, mga minamahal, pinalakad ng mahal na Panginoon. Pagkatapos lumakad, bumalik sa dati niyang sinasamba. Bumalik yung kanyang karamdaman. O yung asawa niya, mga minamahal, yun ang nagpatuloy. Kinuha na siya ng malapin. Yung asawa niya, yun ang maligayang nagpapatuloy na kinilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung asawa niya ang pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palagi nating sinasabi, ang paglilingkod sa Diyos hindi dahil nagsimula ka. Ang paglilingkod sa Diyos, nagsimula ka, tapusin mo, magpatuloy kang kilalanin mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil kung hindi mo yan magawa, merong sinasabing danger. May panganib. Ano yung panganib? 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 and 9 ang sabi, na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa kanila na hindi nagsitalima sa Ebanghelyo
ating Panginoong Heso Kristo. Yung Diyos na nga nag-aalok sa iyo ng ngayon. Yung Diyos na nag-aalok sa iyo ng tinatawag na kagalingan, kasaganahan ng buhay mo. Yung Diyos na nagsasabing, bago mo paibukang bibig mo, ay sumasagot na. Yung Diyos na punong-puno ng pag-ibig, na ang kanyang pagpapatawad ay malawak pa sa dagat, mas marami pa sa kasalanan ginagawa mo, ay maghihigay na, mga minamahal. Sa maikli mong buhay, hindi mo maranasan ang kanyang biyaya, bagkos ang sinasabing paghihiganti ng Diyos ang sabi sa hindi nagsikilala at sa hindi tumalima sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Sabi ng verse 9, ano magaganap? Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapamakan mula sa harapan ng Panginoon at sa kaluwatian ng kanyang kapangyarihan. Natapos yan ng Diyos, mga minamahal. Mas maganda sa maikli nating buhay kung kailan bawi na buhay, mga minamahal, ang nasa atin ay yung biyaya ng Diyos na parang ulan na sa atin ay darating, mga minamahal, hindi kaparusahan. Dahil ayaw sa gusto natin, inuulit-ulit natin, merong kaparusahan, mga minamahal. May kaparusahan, may biyaya, at may biyaya, ang parehong gagawa niyan ay walang iba. Ang Diyos, nakikilalanin mo sa iyong patuloy na paglilingkod, walang iba ang ating pinakamahal na Panginoong Heso Kristo. Kaya sinasabi, redeeming the time. Andito tayo sa panong ito, mga minamahal. Sabi, redeeming the time o samantalahin ang panahon. Kindly po. The book of Ephesians, chapter 5, verse 16. Redeeming the time because the days are evil. 15. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Verses 17 and 18. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Ito po sa Efeso, Kabanatang 5, talatang 10. Na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. 15. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong. 17-18. Kaya huwag kayo mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Paglasing ng alak na kinaroonan ng kaguluhan, kundi kayo mga puspos ng Espiritu. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Malakas na palakpak. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Sa maikli nating buhay, sabi ng ating nabasa, redeeming the time o samantalahin natin ang panahon. Dahil pagkatapos ng araw, yung susunod na araw, hindi natin tiyak kung ano ang darating sa atin. Kaya banal na kasulatan ang sasabi, mga minamahal, huwag mong ipagmalaki ang araw ng bukas dahil hindi mo alam kung ano ang dadating sa iyo sa araw ng bukas. Ang mahalaga ngayong panahong ito, itong oras na ito, mga minamahal, napalugdan ba natin ang mahal na Panginoon? Yung bang ating pagsamba, mga minamahal, nasamantala ba natin? Itong kalayaan ito, na tayo'y nakakapalakpak, nakasisigaw ng lakas, nadadama natin ang presensya ng Diyos. Malakas ang ating pangangatawan na nayakbang natin yung ating mga paa. Nakapaglakbay tayo mula sa lugar na ating pinaggalingan patungo sa mananagawain ng mahal na Panginoon. Sa magandang na panahon ay kasama tayo ng mga banal na nagpupuli, nagpupukang ang ating mga labi upang luwalhati ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, sasamantalahin natin yan habang nagagawa natin. Dahil hindi natin kung sa susunod na araw ay magagawa pa natin yan. Dahil ang meron tayo ay maikling buhay. Sa maikling buhay, sabi ng ating redeeming the time, samantalahin ang panahon. Sabi ng verse 16, inyo samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Mga minamahal. Habang nandito ka, samantalahin mo ang kanyang presensya. Pinipild ka, ini-equip ka ng presensya, kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon.
Sa panahon, pag alis natin dito, mga minamahal, meron tayong taglay na kapangyarihan na ito naman ang ipaglalaban natin sa gawa ng tinatawag na kaaway para hindi magtagumpay sa atin. Anong tawag sa atin ngayon, mga minamahal? Tayo po mga minamahal, ang tinatawag na makapangyarihang iglesia na sinasabi ng banal na kasulatan, itinayo ng Diyos. Saan? Sa ibabaw ng bato na maging ang kapangyarihan ng kaaway ay hindi kayang magtagumpay. Ang tawag sa iyo, iglesia ng Diyos na buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Nagsama-sama tayo, ang tawag sa atin, visible church, mga minamahal. Nagsama-sama tayo, grabe ang kapangyarihan. Nakita ng mahal na Panginoon, na ituro ng ating mahal na pagkulang sa Panginoon, ganito pala ang tamang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesucristo sa mahabang oras. May galak pa rin ang iyong puso, niluluwalhati mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Visible church tayo, mga minamahal. Kapag tayo naghiwa-hiwalay na, invisible church na tayo. Naghiwa-hiwalay na eh. Pero andun pa ang pangyarihan kung sinamantala mo ang panahon. Kaya sabi ng ating nabasa, talahin mo ang panahon sapagkat ang araw ay masama. Verse 15 rather, mag-ingat ka nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya marunong. Sinasabi natin, ang karunungan sa salita ng Diyos nanggagaling yan. Dahil itong binabasa nating bersikulo, pumunta ka sa National Library, basahin mo yung kasing lalaki ng libro ng bata, kasing lalaki ng bata na libro, ay hindi mo ito mababasa. Mga minamahan, kung ikaw engineering, mabasa mo rin about engineering. Kung ikaw ay architecture, ang course mo, yun ang mababasa mo. Kung law, ang course mo, hindi mo ito mababasa. Kung mabasa mo ba nito, hindi mo mauunawaan, mga minamahan. Kaya maraming gumraduate sa Bible School, hindi nila naunawaan. Pinagpala tayo, nagkaroon tayo ng tunay na man of God sa katauhan ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Inisa-isa ang pangangaral ng Ebanghelyo na buksan ang ating puso't isipan. Mahalaga pala ang maikling buhay na ito na meron tayo. Kaya palaging sinasabi ng ating beloved our evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, going to heaven is the greatest matter of importance. Na kung meron kang bibigyang kahalagahan, pahalagaan mo ang pagpunta mo sa langit, sa maikling buhay mo, kaya yang ibigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ng verse 17, huwag kayong maging mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. 18, huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu Santo. Ano ba yung alak, mga minamahal? What the features of wine? Hindi lang natural na alak, mga minamahal, literal na alak, rather. Hindi lang literal na alak. Features of wine, ang ibig sabihin, huwag kang malasing sa kalayawan ng sanlibutan. Ang sanlibutan, nagbibigay yan ng kalasingan. Kaya maraming nasa kamay ng Diyos na wala pa, nalasing sa kalayawan ng sanlibutan. Ang lahat sa maikling buhay, inabutan na ng kamatayan. Ang tanong, pagdating sa paghatol, saan sila pupunta, mga minamahal? Kaya mapalad ka. Sa tuwing narito ka, nakapakinig ka ng salita ng Diyos, ikaw na baguhan, ikaw na datihan, pinagpala ka sa araw na ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kung sa mamaya na darating na oras, mga minamahal, nakahanda ang pagkapahamak dahil napahalagahan mo maikling buhay na meron ka, hindi ka naging mangmang, ikaw ay naging marunong, hindi ka nalasing sa kalayawan ng sanlibutan, nalasing ka sa presensya ng ating Diyos nabasa, kundi mga puspos kayo ng Espiritu Santo, huwag kayong magsipaglasing ng alak. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Itong sinasabing redeeming the time. Habang nasa atin ang presensya ng Diyos, habang sa bawat bahagi ng ating banal na gawain, nadamo mo ang presensya ng Diyos, diyan ka magkapalasing. Ubusin mo ang oras na yan. Makipag-ugnayan ka sa mahal na Panginoon. Huwag mong hintayin yung katabi mo na mapuspos bago ka mapuspos. Ikaw ang unang gustong hipuin ng ating mahal na Panginoon. Kayo gustong ipadama ng ating mahal na Panginoon ang kanya matamis na presensya. Damahin mo ang matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon.
Kaya bawat araw ng ating pananambahan napakahalaga. Dahil mismo ang banal na kasulatan nagsasabing darating ang panahon, wala ng ganitong pananambahan. Ang tao'y mauuhaw, hindi sa pagkain, hindi sa tubig, kundi sa salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya ngayon tayo magpakabusog sa salita ng Diyos, kalakip ang matamis na presensya ng ating malapan. Ito ang panahon na ating sasamantalahin sa ating maikling buhay. And finally, meron tayong sinasabing live with expectancy. Live with expectancy, ang ibig sabihin, mabuhay ka na may pag-asa. Maikli lang ang buhay, pero mabubuhay kang may pag-asa. Bakit? Dahil Diyos ang magbibigay sa iyo niyan. Last verse, kindly po. Paghanda ating manugtog, mga magpawit. The book of the prophet Isaiah, chapter 38, verse 17. Behold, for peace I had great bitterness, but thou wast in love to my soul, delivered it from the pit of corruption. Thou hast cast all my sins behind thy back. The Lord, verse 20, the Lord was ready to save me. Therefore we will sing songs to the string instruments all the days of our life in the house of the Lord. Dito po sa Isaias Kapitulo 38, versikulo 17, talon sa 20. Narito, sa aking kapayapaan ay nagtamo ako ng paghihirap, ngunit ikaw sa pag-ibig mo sa aking kaluluwa ay iyong iniligtas sa hukay ng kabulukan, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Dito po sa 20, ang Panginoon ay handa upang iligtas ako, kaya't aming aawitin ang aming mga awit na mga panugtog na kawad, lahat ng karawan ng aming buhay sa bahay ng Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ng may galak at may saya ang ating mahal na Panginoon. Sa ating huling bersikulo, pumalakpak tayo ng abot sa langit at lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Sa maikling buhay, meron tayong sinasabing live with expectancy. Ibig sabihin, sa buhay, mabuhay tayo na may pag-asa. Sabi ng ating nabasa, ang ating pag-asa nasa atin ang pag-ibig ng Diyos. Inibig tayo ng Diyos, kaya naman ang ating kanluwa ay iniligtas sa hukay ng kabulukan. Kaya wala tayong pangalan doon sa impyerno. Yang kabulukan sa impyerno, hindi yan para sa tunay na anak ng Diyos. Dahil ang tunay na anak ng Diyos, ang pangalan niya nakasulat sa aklat ng buhay, tagapagmana siya ng buhay na walang hanggan. Live with expectancy, sinasabing ang lahat ng ating kasalanan ay itinapon na ng Diyos sa ating likuran. Gaano bang karami ang ating kasalanan, mga minamahal, ng paglingkuran natin ng Diyos sa maikling buhay na ito na Kanyang ibinigay, wala ng kasalanan pa natin na aalalahanin ng mahal na Panginoon dahil itinapon niya na sa ating likuran. Live with expectancy, sa maikli nating buhay, ang sabi mga minamahal, ang Panginoon ay handa upang tayo ay laging iligtas. Isipin nyo, ang ating malaman, laging handa. Ang sabi, ang Panginoon handa upang tayo ay iligtas. Kaya naman, sabi ng ating nabasa, ang ating mga labi ay aawit at aawit, mga minamahal, mga panugtog ay ating gagamitin at ay aawit habang buhay sa bahay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya kung nasa langit na tayo, mga minamahal, walang araw at walang gabing pinag-usap. Ang pinagpalang anak ng Diyos sa maikling buhay, sa langit pupunta, araw at gabi aawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. So, balit, kung hindi naging matagumpay sa maikling buhay na ibinigay ng Diyos, sa impyerno, walang pag-awit. Walang kaligayahan, ang nanroon ay iyakang walang hanggan magpakailanman. Kaya sa maikling buhay, pahalaga natin sa harap ng ating mahal na Panginoon. Lahat tayo tumayo habang tayo umaawit, serving you. Mga dala niyong bisita, nasa left and right wings, nasa ilalim, mga nasa garahe, sa harapan ng ating entrance, hihintayin natin sila. Dalhin niyo sila sa harapan kung gusto nilang mabuhay ng masagana sa maiksing buhay na ibinigay ng Diyos. Ang ibig sabihin, ito'y karagdagang buhay na para sa atin. Meron pa tayong buhay na walang hanggan.
tayo po umawi. You teach me how to live like you and show me the way where I may go. I was lost astray, but you call me yours, oh my Lord. Sometimes I fail to walk, but you never let me down. Tayo pinabayaan ng malapit. And Namamamagsak at buwas. then you gave me strength. Binigyan tayo ng lakas upang siya'y pasalamatan. Thank you, Lord. You take away my Pangalaman natin sa malapit ng ating sin, kasalanan. and by your blood I was Sa magitan ng kanyang cleansed. pagkakali, nilinis ng ating mga Only you tanging ating Diyos, pwede gumawa. no one else can do. So I pray to you, my Lord. Hold me out so I may not fall. Serving you is all I want to do. See how to live like you. Show me the way where I may go. I was lost astray. When you call me yours, oh my Lord. Sometimes I fail to walk, but you never let me down. Then loose, then you gave me strength. Thank you, Lord, that I stay. Hallelujah! Oh, take away my sin. Take away my sin, By your blood, I was and by your blood I was sabihin natin, only you cleansed. Only you and no one else can do. Hallelujah! and no one else can do. Purihin ka, malapit Lord. Sabihin natin, so I pray to you, my So Lord. I pray Hallelujah! to you, my Iparinig natin sa malapit, hold me now. hold me now, So I may not fall. so I may not fall. Serving you All I want to do. is all I want to do. David Mother Joey. You teach me how to be strong, that I might keep fighting on. Amen. Praise the For Lord. in you God has spoken of a big preacher, Billy Angeles. Hallelujah, all hallelujah. things I can do. Yes, in you. Hallelujah, hallelujah. So I pray to you, my Lord. Hold me now, I may not fall. With you is all I want to do.
serving you is all I want to do. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa lahat ng ating live webcast viewers, mga bisita, mga baguhan, tumutulo ang iyong luha dahil alam namin, alam mo rin na ang Diyos ang tumawag sa iyo sa araw na ito. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa ay ang pagsisisi sa kasalanan. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38, magagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya yung pangatlo, yung bautismo sa tubig, at ang pang-apat, tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pinamahal na Panginoong Jesucristo ang magbabautismo sa inyo ng kanyang banal na ito. Sa mga oras na ito, isuko nyo ang buhay ng mahal na Panginoon. Itaas nyo ang inyong 2 kamay. Tanggapin nyo siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Sa maikling panalangin ito, sabihin nyo po, pinakamamahal na Panginoong Yesus, narito po ako